Alright, good morning po sa bawat isa. Ganun man ay kakaunti tayo sa umagang ito, maging sa ating mga kapatiran na nasa live streaming po natin. Good morning sa inyo. At dadako na po tayo sa ating unang pagsamba sa araw ng linggo na ito. Tayo po magsitayo lahat at awitin natin, "What child is this?" As we celebrate and we remember the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Sing. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping? Whom angels greet with anthem sweet, while shepherds watch are keeping. Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. While I see in such means and state whereof and as our feeding, good Christians fear for sinners hear, the silent word is pleading. This Jesus Christ the King, whom shepherds guard, angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh, comfits unto to own him, the King of kings, salvation bring. Let loving hearts join him. This Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Good singing this morning. Hinanyan ko, Brother Angelo, pangunahan mo tayo sa ating panalangin. Amen. Makaupo na po tayo at muli pa tayong aawit. Go tell it on the mountain. Okay. This time we will be singing the chorus first before the verse. Ready now, sing. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, your silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Second, the shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel
glorious that healed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christ was born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Amen. Tawagin po natin ang ating pastor para sa ating mga announcement. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa narito po kayo. Ganon din sa ating mga tagapanood sa umagang ito. Biglang umulan, no? Nakabigla, papunta na kami rito, Sibok, inabutan din. Talagang malakas, bigla rin naman huminto. Well, our blessing this week, no, itong nakalipas na mga araw, sa biyaya ng Diyos, naikasal na isang miyembro natin, si Brother Sam, no? At Lord willing, next week, next Wednesday, mayroong event na naman na gagawin na miyembro uli natin. At mukhang parami tayo dahil asawa tayo ng asawa. Pero mabuti yun, no? At may purpose ang Diyos sa bagay na yan. Mamayang alas 10:30, patuloy po ang ating service. Kaya kung di kayo makakadalo ng alas 9, mamaya pong 10:30 meron tayo. And then alas 3 din ng hapon, no? Meron po tayong gawain. I think kundi baka ma-atras lang po, no? Mga 3:30 to 4 kasi mamayang alam ko after the service may activities ang mga kababaihan, no? At ang mga young professional dito mamaya. So siguro baka ma-atras lang ng 3:30 yung ating magiging service mamaya. Okay? So yan po ang announcement natin. Next week is last Sunday before Christmas kasi Christmas babagsak siya ng Friday. So please do come, no? At i-celebrate natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Bagamat di natin alam yung exact date, malaking debate yan no? Maraming Kristiyano, dinidebate pa yan. Yung mga iglesia ni Cristo, hindi dinidebate yung birthday ni Felix Manalo. Pero yung ibang Kristiyano, dinidebate yung kapanganakan ni Cristo. Malagay pinanganak, no? Yung iba, talagang ayaw maniwala ng December. Gusto yata April. Di sige, mag-celebrate kayo ng Christmas sa April. Wala namang problema Ang malagay pinanganak ang tagapagligtas. No? At sa atin naman, ultimo ang Muslim world, alam nila na kapag Christmas. Alam nyo ba, isa sa pumatok na mga CD kapag December, binibenta ng mga Muslim. Yung mga Christmas, mga Christmas carols at mga Christmas song. Kapag mga mahal na araw naman, ang binibenta ng Muslim, yung Passion of Christ, no? Talaga nagiging interesado sila Pero I do pray that all of us will understand that sa kasaysayan ng mundong ito, ipinanganak ang tagapagligtas. So, alisin nyo lahat ng commercialism sa Christmas at ang ating alalahanin the birth of the Lord, the gift that God has given to us. Okay? That will be December 20. Ngayon, kung gusto niyo magdala ng kahit anything that occupies space in a smas, basta makakain, sa umaga na pwede nating pagsalu-saluhan, okay po yun, no? Welcome po kayo. Pwede sa umaga, pwede sa pang-alas 10:30, at pwede rin sa hapon. Okay? So if you plan to do that, because we plan also to do that, well, mabuti po yan. Okay? Kaya inaanyayahan ko po kayo kasi ngayong Pasko, wala po tayong gathering. Baka next year pa, yung ating Christmas party, dahil nga next year pa tayo magkakabaksin lahat At least mas malakas-lakas na ang loob natin, no? Mag-gather at ng maramihan. In the same time, somehow we have some protection from the vaccine. Okay, so far yun lang po ang announcement natin. Next week din, no? Lord willing, kung kalooban na ng Panginoon at ako'y naniniwala, si Julie
magpapatransfer na ng membership dito, Lord willing. Okay? Mukhang aanib na sa kilusan natin. Okay, so mamaya kakausapin ko sila. Kasi last January pa sila dumadalo. No? At kung hindi lang napigilan ng tawag rito, huminto, March, nag-resume ulit tayo, August eh. Hanggang ngayon. So somehow, they are covered by that 6 months. Eh kung hindi nga lang nagkaroon ng pandemic, baka 1 year sila covered ng bagay na yan, no? Nung faithfully attending the church. Okay, so with that, umawit tayo ng awit pagbati, and then after nito, magbabasa si Brother Rene, I will pray, and then makikinig tayo ng tanging bilang. Nako, humingi nga ako ng paumanin sa ating mga instrumentalist eh. Napahaba yung mensahe ko last week, nakakalimutan ko, meron pala silang tanging bilang. Eh, tiyak, ito, mas napaghandaan ito ng ilang linggo, 3 linggo, no? Napaghandaan to ng 3 linggo, kaya natatangi talaga ito mamaya. Okay. Sige po, magsitahin tayong lahat at kawayan natin ang bawat isa. Sing! I love the thrill that I feel when we get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when we get together with God's wonderful people. What a smile it is to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a that I feel when we get together with God. Okay. Tawagin natin siya yung Brother Rene para sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Isaiah 7. Babasahin po natin ang salitan from verses 1 to 14. Isaiah chapter 7, unang babala kay Ahaz. Okay? Na mga araw ni Ahaz na anak ni Jotam, anak ni Uzzias, na hari ng Juda. Si Rezin na hari ng Syria, at si Pekah na anak ni Remalias na hari ng Israel ay umahon sa Jerusalem upang makipagdigma laban doon. Ngunit hindi nila ito magapi. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Isaiah, lumabas ka at iyong salubungin si Ahaz, ikaw at si Ar-Hazub na iyong anak, sa dulo ng padaluyan ng tipunan ng tubig sa itaas, sa lansangan ng parang ng bilaran ng tela. Dahil sa ang Syria, ang Ephraim, at ang anak ni Remalias ay nagbalak ng masama laban sa iyo, na nagsabi, magsiawag tayo laban sa Juda at ating takutin at ating sakupin para sa ating sarili at ating ilagay na hari sa gitna ng anak ng David. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito matatag o mangyayari man. Sapagkat ang ulo ng Syria ay ang Damasco, at ang ulo ng Damasco ay ang Rezin. Sa loob ng 65 taon ay pagkakawatak-watak ang Ephraim, anupat hindi na ito magiging isang bayan. At ang ulo ng Ephraim ay ang Samaria, at ang ulo ng Samaria ay ang anak ni Remalias. Kung kayo hindi maniniwala, tuwing na hindi kayo matatatag. At ang Panginoon ay umilang salita kay Ahaz na sinasabi, humingi ka ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Gawin mo itong kasinlalim ng Seol.
o kasintaas ng langit. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon, o sambayanan ni David. Maliit na bagay ba sa inyo ang paggurin ang mga tao na inyong papagurin rin ang aking Diyos? God bless the reading of the word. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita na aming nabasa ngayong umaga. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mapagkalingang pagkilos sa Israel, iyong pag-iingat at iyong proteksyon, ang iyong pagbibigay ng kaaliwan. Maging sa iyong mga anak, Panginoon, na narito sa iyong kalagitnaan, lumalapit, nagpupuri, nagpaparangal sa iyo. Ama naming nasa langit, ikaw na dakilang Diyos na aming sinasamba, gabayan mo kami sa aming pagsambang ito sa pamagitan ng aming pag-aawitan, pag-aayi ng aming pagsamba, pangangaral ng iyong salita, pagbibigay ng tanging bilang, maging Panginoon ng aming pagbibigayan. Patnubayan mo kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, puspusin mo ang lahat ng iyong mga lingkod sa oras nito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat at makikinig po tayo ng tanging bilang.
Maraming salamat po sa taming bilang na yan. Well, magandang umaga po muli sa inyo at sa umaga pong ito itutuloy po natin yung pag-aaral natin ng pagdating ng kaligtasan part 2. Hayaan yung po muna akong basahin muli yung Isaiah 9:1-7 para maalala po natin ang somehow ang ating tinatalakay last week. Sabi rito no, sa Isaiah 9:1-7, gayon man ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. Nang unang panahon ay dinala niya sa paghamak ang lupain ng Zebulun, of Naphtali, ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daang patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan, ang Galilea ng mga bansa. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Iyong pinarami ang bansa, iyong pinarami ang kanilang kagalakan. Sila'y nagagalak sa harap mo gaya ng kagalakan sa pag-aani. Gaya ng mga tao na nagagalak kapag kanilang pinaghahatian ang samsam, sapagkat ang pamatok ng kanyang pasan at ang pingga sa kanyang balikat, ang panghampas na nagpapahirap sa kanya, ay iyong sinira na gaya sa araw ng Midyan, sapagkat lahat ng sandalyas nang naglalakad na mandirigma at ang mga kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin bilang panggatong para sa apoy. Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, ito'y maitatatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran. Mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Manalangin po muna tayo, no? Ama, salamat sa oras na ito, sa salita mo na aming muling binasa, patnubayan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Maluwalhati ka nawa, maunawaan ng mga anak mo ang mga katotohanang nakapaloob dito sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. From last week outline that we have, ito po yung nakita natin, no? Ang pangakong kaligtasan, kung yung matatanda, nabanggit ko sa inyo na may banta sa hari ng Israel nung time na yun na si Ahaz. Kanina nabasa ni Brother Rene sa chapter 7, no? Yung banta na yan, yung Syria at saka si Pekah, which is the king of the north, na talagang planong sakupin yung Juda. At hindi lamang yun, Assyrian Empire, isa rin sa mga banta nung kapanahonan na yan. Kaya may pangako na ibinigay rito, yung pangakong kaligtasan, and then yung pagbibigay ng halimbawa ng kaligtasan at kalwalatian pagkatapos ng kahatulan. Ang itinutukoy natin dito, yung Northern Kingdom, yung Naphtali at Zebulun na sakop ng Northern Kingdom, ang siyang ginamit na halimbawa na wala kasi silang nasakop yung Northern Kingdom at nakaranas sila ng pagkahapis, kahirapan, kamatayan, kalungkutan at samot-sari, no? Dulot ng pagiging talunan sa digmaan at dahil na rin sakop sila ng Assyrian Empire, ganun pa man, ang fulfillment ng kalwalatiang ito, nung ang Diyos tao ay tumira doon sa lugar ng Galilea, no? At nagsimula rin magministeryo yung Diyos tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa lugar na yon, na kung saan masasabi nating isa itong kalwalatian sa lugar sapagkat sa dinami-daming lugar na masasabi nating unang ginawa ng paglilingkod ng ating Panginoong Jesucristo, ito pang lugar na ito na lugar ng mga hentil, no? Itong Galilee or lugar ng Naphtali at Zabulon. And then ikatlo, yung pagpapalang nakapaloob sa pangakong kaligtasan, natalakay natin to, no? Samot-sari, yung kalayaan, yung kagalakan, yung kapayapaan, at yung masasabi nating samot-saring kaunlaran na idinudulot dala ng tinatawag nating pagpapalang nakapaloob sa pangakong kaligtasan. Of course, it is referred to Israel pagdating sa Isaiah chapter 9. Pero sa atin bilang mga mananampalataya, we also studied the benefits of salvation, the blessing that it brought to us as believer. Ang ikaapat na bagay na nais ko makita ninyo ay yung pagdating ng tagapaghatid ng kaligtasan. Ito ay isang batang
isang bata na anak na lalaki. No, tignan natin, no? Ang pagdating o ang pagdating ng tagapaghatid ng kaligtasan, isang bata na anak na lalaki. Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata. Sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ang ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ang katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sagisag ng Panginoon ng mga hukbo. Now, nais kong makita nyo sa ating pag-aaral na yung mga komentarista nung unang kapanahunan ay pilit nilang ikinakabit ito kay Hezekias, no? Hezekias, anak ni King Asa. Nung mga kapanahunang ito, nabanggit ko nga sa inyo, nasa 3 taong edad na. Kaya lang, ang problema, yung mga katangian na binanggit dito patungkol dun sa anak na ipanganganak, na anak na lalaki, hindi uugma kay Hezekias. Bagamat si Hezekias, one of the godly king of Israel, nung kapanahunan niya ay talagang nagkaroon ng revival ng pagtitiwala ang mga Hudyo sa Panginoong Diyos. At dito makikita natin at masasabi natin na talagang hindi pwedeng mangyari na kay Hezekias to, sapagkat dito tinawag na makapangyarihang Diyos. Hindi mo naman pwedeng tawagin na makapangyarihang Diyos ang isang hari o haring Israel nung kapanahunan na yun. Kapag ginawa mo yun, talagang mapapatay ka kasi idolatry yun. At ang mga Hudyo hindi tumatawag na Diyos sa hari. No? Ganun din, ang makikita natin, bagamat si Hezekias ay isang banal at malapit na tao sa Diyos, ganun pa man, may kapintasan pa rin dahil siya isang makasalanan. No? At hindi siya lapat dito sa katangian na binabanggit patungkol sa batang ito. Now, tignan natin. Unang-una, nais kong makita ninyo dun sa ating point, ang pagdating ng tagapaghatid ng kaligtasan, isang bata, anak na lalaki, at alam natin kung sino ang tinutukoy nito, umpisa natin sa propesiya patungkol sa anak na paparating. Okay? Of course, kung naandun tayo sa kapanahonan ni Isaiah, we are talking about 700 years bago nangyari itong prophecy na ito, no? Ang pagitan kasi nung kapanahonan ni Isaiah sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo 700 taon. So kaya ang ginamit ko rito ang propesiya patungkol sa anak na paparating. Pwedeng dual meaning din yan dahil alam natin paparating uli ang anak ng Diyos, walang iba kundi si Kristo Muli siyang babalik sa atin, no? Upang tanggapin tayo. Basahin natin sa Isaiah 7:14. Ito naman yung binanggit kanina ni Brother Rene, no? Kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ngayon, kanina yung binasa ni Brother Rene, kung na-appreciate yung Isaiah chapter 7, no? Naibalita kasi doon na si Pekah at saka yung hari ng Assyria, Remalias, no? Ay nagtatangkang sakupin ang Juda. So pinangakuan sila ng Diyos na hindi mangyayari yan, hindi masasakop yan. Tapos sinamon ni Isaiah si Ahaz, humingi ka ng tanda sa Diyos. Humingi ka ng tanda sa Diyos. Ang sagot naman ni Ahaz, parang holier than daw. Hindi ako hingi ng tanda sa Diyos. Ano ako, susubukin ko ang Diyos? Pero sabi ni Isaiah, dahil hindi ka siya hingi ng tanda, pero bibigyan kita ng tanda, at ito yung tanda na ibibigay ko sa iyo. At ito yung sinabi ni Isaiah, Isaiah 7:14. Pero ang tinutukoy ni Isaiah rito, of course, yung paparating na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat ultimate Savior yung pinag-uusapan natin dito. Bagamat yung prophecy rin na ito, pwedeng tumukoy na isang tanda na tutuparin ng Diyos yung kanyang pagliligtas kay Ahaz at kay Hezekiah, at hindi sila masasakop ng Northern Kingdom, ni Pekah at saka ni Remalias, no? Nagtandem sila. Kakampi yung Syria, hindi Assyrian Empire, Syria, iba pa yon, no? Yung Assyrian Empire. Kaya sabi rito, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at kanyang tatawagin ang kanyang anak na pangalan, Emmanuel. Alam nyo ba,
ang mga Hudyo hindi nagpapangalan sa anak nila na Emmanuel. Itong pangalang ito, isang beses lang ginamit ito sa Biblia. At kailanman, hindi na ito ulit ginamit sa Biblia. Bakit kamo? Kasi ikinapit itong pangalan nito kay Hesus Kristo lang. Okay? Nang ibig sabihin, God with us. Kahit tignan nyo yung concordance, tignan nyo kung ilang beses ginamit yung salitang Emmanuel. Dalawa lang. Yung dito at yung sinabi sa book of Matthew, Matthew 1:23, yung katuparan ng salitang Emmanuel at kung kanino ikinapit yon. Pumunta po tayo, Matthew 1:23. Sinabi nila, si Matthew na nagsasalita, narito ang isang dalagang birhen, ang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, tatawagin nilang siyang Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Napakaganda, no? Ang Diyos ay sumasa atin. Naalala ko yung nakapanood ako minsan ng ng pagpapatunay ng Iglesia ni Cristo na si Cristo tao. Ginamit John 8 sa dinami-dami pa ng talata, sa dinami-dami pa ng aklat sa Biblia, Book of John pa ginamit para patunayan tao lang si Cristo, no? Ginamit niya yung praise dun sa John 8 na akong tao na nagsasalita sa inyo, wala namang problema doon. Talaga namang tao si Kristo, hindi tao lamang, no? Nagkatawan tao. Sabi niya, yan binanggit na ni Kristo, tao siya, di tapos na boxing. Sabi ko, babaw ng interpretation itong mga taong ito. Parang pwede ko rin sabihin, no? Si Kristo tinawag na Emmanuel. Ang ibig sabihin, Diyos sumasa atin, hindi tao ang sumasa atin. Diyos ang sumasa atin. Therefore, tapos na rin ang boxing. Diyos ang sumasa atin, hindi tao O hindi tao lang ang sumasa atin. Now, ang Diyos ay sumasa atin. Ginamit ito ni Mateo, no, upang pagtibayin na yung prophecy sa Isaiah 7:14, okay, walang lalabas na ganong anak nung kapanahunan ni Isaiah. Kundi yung lumabas na anak ay hindi nung kapanahunan ni Isaiah, kundi lumabas yan after 700 years na sinabi ni Matthew at ikinamit niya yung salitang Emmanuel, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po tayo, Lucas 1:34 hanggang 35. Sinabi ni Maria sa anghel, paano ito mangyayari? Iyamang ako hindi nakakakilala ng isang lalaki. Ang ibig sabihin dito na nakakakilala, wala siyang sexual experience sa isang lalaki dahil wala pa siyang asawa nung kapanahunan na yon. Kasi ang alam lang nilang himala, no? Yung isang matandang babae na may asawa pero nanganak, katulad ni Zacarias, katulad ni Abraham, katulad ni si Sarah pala ng anak, hindi si Abraham. Katulad ni Sarah, katulad ni Hannah. Tama, no? Tapos si Elizabeth, yung asawa ni Zacarias. Yun lang ang alam nating himala pagdating sa pagbubuntis. Pero yung kay Maria, nga naman, paano siya mabubuntis? Wala naman siyang asawa. Okay? At ang sumagot dito ang anghel na sinabi sa kanya, darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito na nasa iyong ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Okay? So makikita natin, no? Tatawagin siyang anak ng Diyos. At ito'y tumutukoy sa hula patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Micah 5:2, kung saan ipanganganak. Sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Huda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. Now, itong Micah 5:2, it is about the prophecy of the coming of our Lord Jesus Christ. Ginamit itong Micah 5:2 sa Matthew chapter 2, na kung saan nagtatanong si Herodes kung saan ipanganganak yung Messiah. Verse 4, Matthew 2:4-5, tinipon niya ang lahat ng mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan ng mga tao. Tinanong niya sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng mga propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga gobernador ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na siyang manamumuno sa aking bayang Israel. And then, Genesis 3:15. Tandaan nyo, yung hula sa paglabas ng isang bata at isang lalaking bata, no? Nagsimula pa yan sa Genesis 3:15 sa tinatawag namin itong proto-evangelium, tetragrammaton ng naisaisip ko, no? Proto-evangelium, ibig sabihin first mention of the gospel. Sinasabi sa Genesis 3:15, maglalagay ako sa iyo
at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Now, tumutukoy po ito doon sa first mention ng gospel na kung saan dudurugin yung ulo ng kaaway, walang iba kundi si Satan, pero masasaktan naman ni Satan yung sakong nung ipanganganak ng babae. Actually, si Eva nung time na ito, she thought that it is Cain, no? Kasi anak na lalaki, no? Si Cain ang magkakaroon ng sakatuparan ng bagay nito. Pero nakita niya na hindi si Cain. Of course, umasa pa uli siya dahil nawalan siya ng dalawang anak, si Cain at saka si Abel. Umasa uli siya at ipinanganak nga si Seth. Pero hindi rin si Seth ang katuparan nito. Sipin mo, ang tagal, no? Bago pa ito natupad, almost 4,000 years bago natupad ang bagay na ito. Now, tuloy tayo. Anong makikita natin sa ating mga binasa? Nakita natin yung mga hula patungkol sa bata or sa anak. Matthew 1:1. Ang aklat ng talaan ng angka ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Pansinin niyo maigi dyan, ha? Kapag sinabing anak ni David, ginamit sa Book of Matthew yan, hindi direktang anak ni David. Hindi naman anak ni David si Kristo, kundi nanggaling sa angka ni David. Angka ni Abraham. Tinawag ni si David na anak ni Abraham. Hindi naman direktang anak ni Abraham si David, di ba? Pag nakita niyo yung mga term nun, ang ibig sabihin nun, nanggaling sa angkan ni David, nanggaling sa angkan ni Abraham. Bagamat ginamit yung salitang anak rito. And then Matthew 1:16, naging anak naman ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, pero binigyan pansin dito, si Maria lamang ang may anak kay Jesucristo. At si Maria ang nanganak kay Jesus na tinatawag na Kristo. Mga kaibigan, pinapaalala ko lamang sa inyo yung mga katotohanan patungkol sa hula or propesiya sa anak. Sa Biblia, kapag pinag-aralan niyo yung propesiya patungkol sa anak, hindi lamang ito tumutukoy sa kapanganakan niya. Yung paglaki niya, yung paghihirap niya, maging yung muling pagbabalik ng anak. Ganon ang cover ng propesiya patungkol sa anak. Kaya lang, since ito ang pinag-aaralan natin, ang binigyan natin pansin yung kanyang kapanganakan na napakahalaga. No? Now, tuloy po tayo. Pagkatapos ng propesiya patungkol sa anak na paparating, ang pagbibigay sa atin ng anak bago siya dumating. Ang pag-iral ng anak noon pa man. Anong ibig sabihin nito? Okay? Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki. Now, ang tanong kasi, kailan naging anak yung anak? No? Actually, it is a theological question about the pre-existence of Christ. Kapag ginamit dito yung salitang anak, kailan naging anak yung anak? Siyempre yung anak, kaya naging anak, ipinanganak. Kaya lang, iba ito sa kalagayan ni Kristo. Doon sa Mateo Kapitulo 3, wala ito doon sa natin, Brad, wala ito sa materials natin. Isa sa mga argumento na ginagamit sa pagiging anak ng ating Panginoong Jesucristo, nung tinawag siya ng ama na anak. No? Yung binautismuhan siya, ito ang pinakamamahal kong anak o bugtong ko anak na siya kong kinaluluguran. Okay? Naging anak lamang yung anak nung tinawag ng ama yung anak. Okay? Pangalawa, yung argumentong ipinanganak yung anak. Si Kristo, anak, kasi ipinanganak. Kung hindi siya ipinanganak, hindi siya magiging anak. Okay? Yung pangatlo, yung pagkabuhay na muli ni Kristo na nakasulat sa Roma 1:4, na kung saan doon sa pagkabuhay na muli, idiniklara siyang anak ng Diyos. Pero lahat ng argumento na yon hindi natin tinatanggap dahil na rin hindi ito nagpapakita ng pre-existent Christ. Ang ibig sabihin ng pre-existent Christ, yung anak, umiiral na bago pa siya ibinigay bilang anak. Ulitin ko yung anak, umiiral na magpakailanman. Andiyan na siya. Ibinigay siya sa atin bilang anak. Dumaan siya sa proseso ng pagiging tao. Ipinanganak siya bilang sanggol, pero kung sasabihin mo sa akin, kailan naging anak ng Diyos, kailan naging anak ng Diyos, yung anak ng Diyos, naging anak ng Diyos, yung anak ng Diyos, noon pa man, umiiral na siya, magpakailanman. Ang ibig sabihin, pre-existent Christ. Maliwanag po yan, no? Kasi si Kristo, pag pinag-aralan niyo ang Biblia, sa kanyang kalagayan, yung tinatawag nating pre-incarnate glory ng ating Panginoong Jesucristo, bago
nagsalaman ng ating Panginoong Kristo na nakasulat doon sa Pilipos Kapitulo 2. Ano ang kalagayan niya? Abay, nasa kalulatian siya bilang Diyos. Nagdagdag si Kristo ng pagiging tao. Wala siyang human nature. Okay? Meron siya divine nature. Sa pagiging Diyos niya, nagdagdag siya ng human nature. Ngayon, si Kristo, nagkaroon ng resurrected body. At hanggang sa mapunta tayo sa Kanya, yung pagkakaroon niya ng resurrected body, na kung saan nagkaroon siya ng human nature, no? Hindi po mawawala yon. May glorified, resurrected body ang ating Panginoong Hesukristo. Magpakailanman na yon. Okay? Now, ang tanong natin, yung nagkatawan ba ang ating Panginoong Hesukristo at nagkaroon siya ng human nature? Katulad ba yun nung sa atin? Actually, hindi. Katulad yun nung kalagayan ni Adan at ni Eva nung hindi pa sila nagkakasala. Minsan ang idinadahilan natin, tao lang kaya nagkakasala. Hindi po. Si Kristo pwede niyang sabihin tao lang Tao ako Pero bakit perpekto siya? Kasi in reality, okay, Jesus Christ is a perfect human being. Tayo, hindi na tayo perfect. Abnormal na tayo. Okay? Kasi meron na tayong tinatawag na fallenness. So, hindi natin ikakatwiran yung pasensya na, tao lang. Hindi. Ang ikakatwiran mo, pasensya na, makasalanan Yun ang dapat katwiran. Kasi ang realidad, makasalanan tayo. Okay? Pwede tayo maging perfectong tao, katulad ni Adan at ni Eva. Okay? Ganun ang pagkakalikha sa kanilang katawan, they are innocent about sin. Pero makikita natin, sila'y sumuway sa Diyos. Well, unlike our Lord Jesus Christ, He has perfect human nature, He has also divine nature, pero dapat natin tandaan, mga minamahal, hindi siya sumuway sa Diyos. He is obedient to God, His Father. At ang makikita natin ngayon, si Jesucristo, ang pagiging anak ng Diyos niya, magpakailanman. Ang tawag po rito, pre-existent Christ. Hindi siya naging anak ng Diyos dahil ipinanganak siya. Hindi siya naging anak ng Diyos dahil tinawag lang siya ng Ama na anak ng Diyos. Hindi siya naging anak ng Diyos dahil nabuhay na muli siya. Anak ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo magpakailanman. Okay? Doon sa tinatawag nating sa Trinity, may eternal Father, may eternal Son, may eternal Spirit. At itong makikita natin sa John 3:16. Sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak. So, ibig sabihin, yung anak, umiiral na, ibinigay niya. Hindi yung wala pa yung anak. No. Andyan na yung anak, ibinigay niya. Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 6:32-33. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing mula sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay galing sa langit, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumabang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Dito makikita natin, yung Ama ibinigay yung anak. Yung anak umiiral na magpakailanman na kasama ng Ama. Okay? Kaya nga may text dito sa John 17. John 17:3. Basahin ko lang wala yan kasi sa ano natin sa note natin. Sabi rito, no? Nilalhati kita, verse 4, nilalhati kita, ginanap ko ang gawaing ibinigay mo sa akin upang aking gawin. Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyong sarili ng kalulatiang taglay ko nang kasama ka bago palikain ang sanlibutan. So yung anak, kasama ang Ama bago likain ang sanlibutan. Yung anak, ang tawag niya sa Ama, Ama na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, yung anak, naging anak lang dahil ipinanganak. Di yung ama ng Diyos, kailan naging ama? Yung nagkaroon lang ng anak. Diba? I-argue din natin na gano'n. Hindi. Yung anak, kasama na ng ama, magpakailanman, yung ama,
ibinigay yung anak sa atin. So it speak of Christ pre-existent. Ang pag-iral ni Kristo o ang pag-iral ng anak magpakailanman. Now, nakita natin ang propesiya sa anak na dumating, yung unang pagdating niya, ang pagbibigay sa atin ng anak bago siya dumating, ang pag-iral ng anak noon pa. Pangatlo, ang pamamahala ng anak na paparating, Isaiah 9:6. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magwawakas. Sa trono ni David at sa kanyang kaharian, ito'y itatatag at upang alalayan ng katwiran, ng karunungan at ng katwiran. Anong mapapansin natin, no? Doon sa tinatawag nating pamamahala ng anak, may paglago, may kapayapaan, hindi magwawakas, andyan ang katarungan, andyan ang katwiran. Now, babasahin ko na muna, nais kong makita ninyo yung idea ng paglago of the increase, no? Ang fulfillment ng lahat ng ito, okay, mangyayari dun sa second coming of Christ, no? Yung tinatawag nating yung nagamit ko, yung paglago of the increase of His government. Tandaan natin, nang kinausap ng Diyos si Abraham, sila ay isang pamilya muna. And then, pinarami sila ng Diyos at ginawang Israel. Okay? Under sa pamamahala ng Diyos, theocratic government ng Diyos sa kanila, maging ang Israel. Ngayon, si Jesucristo, hindi lamang mga Hudyo ang kanyang pamamahalaan. Ang pamamahalaan ni Jesucristo, sakop din ang mga hintil na katulad nyo at katulad ko. Dahil tayo mga Gentile. And we are under what? The government of Christ. Ngayon, ang pamamahala ni Kristo ngayon sa atin, hindi pa literal sapagkat siya'y nasa langit, nasa kanan ng Ama. Ito'y nasa espiritual na aspeto pa lamang. Pero magkakaroon ng pamamahala si Kristo literally, that will be on the future. Ito po ang pagkakaiba natin sa mga kaibigan nating Reformed Baptist. Sapagkat ang paniniwala nila, si Kristo naghahari na ngayon sa langit, sa espiritual na aspeto. Okay? Hindi ko kino-question yon. Okay? Dahil pwede naman talagang maghari si Kristo, pero ang paghaharian niya lang, mga mananampalataya at mga Kristiyano. Hindi katulad ng dinidescribe sa Biblia, na sakop ang animal world, sakop ang nature, sakop ang lahat ng tao sa buong mundo, which will transpire in the millennium, in the future. Now, yun po yung makikita natin, yung sinasabi dito, of the increase of His government, o yung paglago. Okay? Dahil ang magiging sakop ng pamamahala ni Kristo, yung buong mundo, hindi lamang ang bayang Israel. At nakita rin natin, nabanggit ko sa inyo kanina, na sa pamamahalang ito, puno ng kapayapaan, sapagkat Prince of Peace, no? Hindi magwawakas, dahil pag nagsimula na maghari ang ating Panginoong ang ating Panginoong Kristo sa milenyo, tuloy-tuloy na yan hanggang eternity. Andyan din yung katarungan at ang katwiran in which ibang-iba yan sa meron tayo ngayong pamamahala. Ibang-iba yan sa pamamahalang ginagawa sa Amerika, sa Pilipinas, maging ang pinakamagandang gobyerno dito sa mundong makasalanan. Sapagkat ang namamahala sa kanilang lahat ay mga makasalanan din. Ang namamahala sa kanila ay mga gobyerno at mga sistemang imperpekto o hindi perpekto. Isipin mo, magkaroon ka ng sinabi nga ng Bible, governor, no? Magkaroon ka ng king who is all-knowing, no? Alam lahat ang kaisipan at puso ng tao sa buong mundo. Magkaroon ka ng ng haring ganun. May tatago ka ba sa kanya? Okay. Magkakaroon pa ba ng corruption sa panahon na yon? Magkakaroon pa ba ng tinatawag natin panggugulang na ginagawa sa mga mamamayan sa panahon na yon? Now, tuloy po tayo. Nais kong bigyan pansin yung mga talata sa Biblia at ipamuka sa ating lahat na narito yung mangyayaring pamamahala at paghahari ng ating Panginoong Jesucristo sa hinaharap, kung paano niya tayo pamamahalaan at kung sino-sino yung mga pamamahalaan niya. Hanggang dito lang tayo matatapos mamaya dahil yung pangalan, mahaba yun, next week ko tatalakayin yun, at yung paghahari sa trono ni David. Isang malaking issue
kasi yung patungkol sa paghahari sa trono ni David eh. Dahil maraming hindi naniniwala sa literal na paghahari sa trono ni David. Kumbaga, si Kristo galing siya sa dynasty. Alam niyo yung dynasty, no? Okay? Galing siya sa lahi ni David at merong prophecy roon na merong lalabas na hari na maghahari magpakailanman. Ang ibig sabihin, yung hari na yon, hindi makakaranas ng kamatayan, yung hari na yon, maghahari magpakailanman. Isa lang ang pwedeng candidate doon. Walang iba kundi si Jesucristo. Pero may mga tao hindi naniniwala sa turo na gano'n, na napakaraming ebidensya sa Biblia. Pumunta muna tayo sa mga talata na kung saan nagpapakita ito ng gagawin niyang paghahari sa inaharap. Sakop ang kalikasan at sakop tayong lahat. No? Isaiah 2, 1-4, ang salita na nakita ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga burol at itataas sa ibabaw ng mga burol. At lahat ng bansa ay pupunta roon. No? Israel will be the capital of the world in the future. Maraming tao ang darating at magsasabi, halina kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon sa bahay ng Diyos ni Jacob upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y lumalakad sa kanyang mga landas sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kanyang hatulan ng mga bansa at magpapasya para sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod at ang kanilang mga sibat ay magiging karit at ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matututo pa ng pakikipagdigmaan o pakikipagdigma. Anong ibig sabihin nito? There will be no more war when the Lord Jesus Christ reign in this world. At ang makikita nyo rito, no? Pupukpukin nila yung tabak galing sandata yan sa pakikipagdigma upang gawin mga pangsudsod, pang-araro. Okay? All the things that they use in warfare, gagamitin nila pang-agriculture. Anong ibig sabihin nun? Abay, hinto na yung gera. No? Wala nang digmaan. Okay? Okay? Pero magkakaroon tayo ng progresibong bansa sapagkat people will be involved in agriculture by that time. So ipinakikita lamang dito, ang mga bansay hindi na matututo sa pakikipagdigma. Alam nyo, kami-kabilang bansa ngayon, dito nga lang sa Pilipinas, ang NPA, 50 years na insurgent Bukod pa yung mga militant doon sa Mindanao. Hindi matapos-tapos. Isang maliit lang na bansa tayo. Isa lang tayo sa mga bansa na may mga magulo. Lalo na sa iba-iba pang mga bansa. Kailan ihinto yan? Abay, pag naghahari ng Prince of Peace, ang Panginoon natin. Tuloy tayo, Isaiah 11, 1-9, maganda ito. May usbong na lalabas mula sa tuod ni Jesse, at sisibol ang isa sa mga sanga mula sa kanyang ugat. Sino yung tuod ni Jesse? Si Jesse, tatay ni David. At mula sa lahi ni David, may lalabas na sanga. At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kanyang kalulugdan ay ang takot sa Panginoon. Isipin niyo ang karakteristik ng taong ito, referring sa our Lord Jesus Christ, no? Hindi siya hatol ayon sa nakikita ng kanyang mga mata, ni magpapasya man ang ayon sa narinig ng kanyang tenga, kundi sa katwiran ay hahatulan niya ang dukha at magpapasya siya ng karampatan para sa maamo sa lupa. Pansinin niyo yung verse 3 at verse 4. He will be an amazing counselor. Okay? Pagdating sa kanyang decision-making process, he will be a wonderful counselor. Bakit? Diyos siya. Bakit hindi niya kinakailangan ng advisor o may magpapayo sa kanya? Siya ang magpapayo. Siya ang mag-a-advise. Why? Because He's full of wisdom. Okay? Jesus Christ, no, is the wisdom of God. At dito makikita natin yung bagay na yon. Sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig at sa mga hinga ng kanyang labi ay kanyang papatayin ang masama. Bakit? Kasi dapat yung malaman during the millennium is still comprises of some people who are unsaved dahil yung magiging anak ng mga taong pumasok sa millennium, ang iba sa kanila ay magiging unsaved. Okay? Tandaan nyo,
In the Bible, there is always perfect environment, kaya lang it produces, because of sinfulness, it produces what? It produces sinful people. Yung time ni Abraham, time ni Adam, rather. Perfect environment, di ba? Nagkasala sila, nag-produce ng mga makasalanan na tao. Ang tawag dito, pinatay ng Diyos lahat pagdating ng time ni Noah. Perfect environment uli. Okay? May pamilya. Kaya lang, nag-produce uli ng mga makasalanang tao. Nung time na ng Genesis 11, pinakalat sila ng Diyos, ginudge uli sila ng Diyos, at nangalat sila sa buong mundo. So the same is true during the millennium. Bagamat perfect ang environment, pero ang papasok doon, okay, mga ligtas na tao, magkakaroon sila ng mga anak na meron mga tinatawag tayong sinful nature. And some of them, during the millennium, bagamat ang rebellion suppressed, they will still rebel. And that's why, makikita natin dito, hahatulan pa rin sila ng Diyos during the millennium. Okay? Ito yung mga may physical body to. Sapagkat sa millennium, we will have a resurrected body. Okay? Verse 5, katwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang at katapatan ang pamingkis ng kanyang mga balakang. Ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero. Pansinin niyo yan, yung wolf, no? Body niya, yung tupa. Ang gustong pinapatay ng wolf, tupa di ba? Maihigang kasipin ng batang kambing, ang leopardo, ang guya, ang batang leon, at ang patatabain ay magkasama at papatnubayan sila ng munting bata. Isipin mo, alaga ng bata, leon, no? Kitty lang tawag rin sa leon. No? Halika, pasyal tayo. At ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkasiping, at ang leon ay kakain ng dayami gaya ng baka, ang batang pasususuin ay maglalaro sa lungga ng ahas, at ang batang kahihiwalay sa suso ay isusuot ang kamay sa lungga ng ulupong, hindi sila mananakit o maniniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Anong makikita nyo rito sa mga binasa natin? Even the animal world is affected by the reign of the Lord Jesus Christ. Animal world to Okay, tahimik sila. Isipin mo yung oso kumakain ng kumakain ng vegetable. Actually, in Genesis, gano'n naman ang diet ng hayop Pati nung tao, diet ng hayop, no? Vegetable. Nakakita ka na ng asong kumakain ng kumakain ng damo? Hindi kayo nakakita? Ako nakakita na ako. Kasi mga aso ko dati, pag nagutom, kumakain ng damo Parang kambing, sarap isoga no? Pero kumakain sila ng damo. Now, nais kong makita ninyo, the nature itself will be affected by the reign of Christ. At kung yung mga hayop during that time, ngayon, carnivorous, pero during that time, magiging vegetarian sila. In the same time, makikita nyo, hindi na sila mapanakit, hindi katulad ngayon. May pusa nga ako no? Pag pumasok sa kwarto ni Becca at gustong lumabas, kakalabitin si Becca. Okay? Kakalabitin, talagang kukulitin para lang makalabas. Ako naman kukulitin pag nagugutom, kinakalabit din ako. Gutom na raw siya. At pag nilalaro ko ng aking kamay, ayokong masobrahan dahil kinakalmot ako. Napagkakamali niya atang bubuit yung mga daliri ko, no? Kinakalmot. Masakit yun, baka magkasugat. Now, by the time Jesus Christ reigned in this world, lahat ng area na yan, apektado. Okay? Makikita natin yung pag-iral ng kapayapaan. Isaiah 65:18-25. Ngunit kayo'y matutuwa at magagalak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat aking nilikha ang Jerusalem na isang kagalakan at ang kanyang bayan ay isang kaluguran at ako'y magagalak sa Jerusalem. At maliligayahan sa aking bayan at ang aking tinig ng iyak ay hindi maririnig pa sa kanya o ang tinig man ng daing. Hindi na magkakaroon doon ng sanggol na nabubuhay na lamang ng ilang araw o ng matanda man na hindi nalulubos ang kanyang araw. Sapagkat ang kabataan ay mamamatay na may 100 taong gulang at susumpay ng taong hindi makakaabot sa 1 taong gulang. Pansinin niyo yan? No? Kasumpa-sumpa ka palabok sa millennium kapag hindi ka umabot ng 100 taong gulang. Ibig sabihin talagang pahabaan ang buhay nun. Listen, sa Genesis nangyari yun
Si Adam, alam niyo kung ilang taon namatay? 900, I think 900 something, 930. Di ba? Sa Genesis nangyari yun. Of course, the reign of Christ is 1,000 years. At pansinin niyo yan, kung mabubuhay ka ng 400 years old, 500 years old, babae ka, gaano karaming anak ang magagawa mo? Di ba? Gaano karaming magkakaanak ka kung 800 years old kang mabubuhay? Pero listen, hindi na tayo apektado roon. Bakit? May resurrected body na tayo eh. Ang madadamay lang doon ay yung mga tao na masasabi natin na makakapasok doon na mayroong physical body. Now, itong mga talatang ito na nabanggit dito na mangyayari sa hinaharap, sa kasaysayan ba ng mundo nangyari na ito? Hindi pa. Pero mangyayari ba itong bagay na ito? Yes. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos na mangyayari. Therefore, it will happen in the future. Ito sa pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo. Sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirhan ng mga iyon. Sila'y magtatanim ng ubasan at kakain ng bungan niyon. Sila'y hindi magtatayo sa iba ng titirhan. Sila'y hindi magtatanim sa iba ng at iba ang kakain. Ito during the war, no? Kumbaga, sinalakay yung bayan ninyo, yung mga pananim mo, iba na kinabang. Sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy ay magiging gayon ng araw ng aking bayan. At matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay. At sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kapahamakan, sapagkat sila'y magiging supling ng mga pinagpala ng Panginoon ang kanilang mga anak na kasama nila. At ang mangyayari na bago sila tumawag ay sasagot ako, samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako, ang asong gubat at kordero ay manginginaing magkasama, ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at ang alabok ang magiging pagkain ng ahas, sila'y hindi mananakit o maninirahan man sa lahat kong banal na bundok. Now, it will happen in Jerusalem, and it will happen in all the world. At ang makikita natin dito, no, pagdating sa labor, yung labor hindi na magiging exhausting, na talagang pagod, kundi full of joy na ang pagtatrabaho during the millennium. Now, bakit mangyayari ang bagay na yan? Sapagkat si Kristo ang naghahari. Si Kristo ang namumuno sa atin. Si Kristo ang nakakilala sa lahat ng tao. Huling talata, Pahayag 20, 4-6. At nakita ko ang mga luklukan, nakaupo rito ang mga tao na binigyan sila ng kapamahalaan upang humatol. Nakita ko ang mga kaluluwangan ng mga lalaking pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesucristo at dahil sa salita ng Diyos, yung mga taong pinugutan sa tribulation. At nakita ko ang mga hindi sumamba sa mabangis na hayop o sa kanyang larawan. Hindi nila tananggap ang kanyang tatak sa kanilang mga noo at sa kanilang mga kamay. Ang mga taong ito ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ngunit hanggang sa matapos ang 1,000 taon, ang mga natira na mga namatay ay hindi muling nabuhay. Ito ang unang pagkabuhay na muli. So, this will be the reign of Christ in the future. At kung ano man yung mga naisulat sa Isaiah na description sa Jerusalem at sa sanlibutan at sa animal world at maging sa ginagawa ng tao during that time, the enjoyment that they have while they are working, it is no longer exhausting but something that will be joyous, that will be experienced by the people during that time. It will happen in the future, no? Tayo, binabasa lang po natin yung mga bagay na mangyayari. Hindi na kasi mangyayari sa atin yan eh. Why? Kasi we have a resurrected body by the time of millennium eh. Okay? Ang makakaranas dito yung mga taong papasok na mayroong physical body pagdating sa millennium. Naisipin mo kung makakapasok sila na 50 years old doon, abay magkakaroon ng transformation yung kanilang katawan at hahaba pa ang kanilang buhay. At tatagal pa sila kasama na maghahari ang ating Panginoong Jesucristo during that time. Now, mga minamahal, dyan muna po tayo, no? Sa ating pagtalakay. Babasahin ko muna yung verse 6, hindi ko pa pala natapos. Pinagpala at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay na muli. Ang ikalawang kamatayan ay walang kapamahalaan sa mga taong ito, ngunit sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at sila'y maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Now, ang tinalakay po natin, doon sa pang-apat, ang pagdating ng tagapaghatid ng kaligtasan, isang bata, anak na lalaki. Ang napag-aralan natin ang propesiya patungkol sa anak na paparating, ang pagbibigay sa atin ng anak bago
siya dumating, ito yung pag-iral ng anak noon pa man, at ang pamamahala ng anak na paparating. Nakita natin, puno ng kapayapaan, no? Andyan yung kanyang pamamahala ng paglago, andyan yung sa katwiran, andyan yung sa katotohanan, andyan yung sa kabanalan. Yung pamamahala mismo ng Diyos tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Next week, ang tatalakayan po natin, ang pangalan na itinawag sa anak na darating. Dalawa po yan. At ang paghahari ng anak sa trono ni David mula sa muli niyang pagdating. Bibigyan ko po ng time yung paghahari ng anak sa trono ni David. Bakit? Kasi literal po ito. No? May naniniwala po kasi ngayon na itong paghahari ng anak sa trono ni David, hindi po mangyayari ito. No? At ngayon, naghahari na si Kristo, nasa langit, nasa kanan ng Ama. Hindi naman trono ni David yun eh. Nasa kanan siya ng Ama eh. Hindi trono ni David yun. Ang trono ni David, nasa Jerusalem. At napakaraming hula patungkol sa paghahari ni Kristo sa trono ni David sa Jerusalem, in which literal, nauupo siya. Okay, diyan lang po muna tayo at marami pong salamat. Natalakay natin ang mahalagang bagay na ito. Next week, mayaman ang pag-aaralan natin. Sapagkat pag-aaralan natin yung napakagandang pangalan na ikinapit sa bata. No? Yung 4 na pangalan na ibinigay dun sa bata. Yun po ang tatalakayin natin. At yung paghahari ng anak sa trono ni David sa muli niyang pagdating. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, ikaw na buhay na Diyos, makapangyarihan, Diyos na puno ng pagpapala, puno ng pag-ibig, puno ng pagkalinga. Alam namin, Panginoong Diyos, na ikaw ay naghahari sa aming buhay ngayon. Kung kami ay Kristiyano, sa mga Kristiyanong mananampalataya, ikaw daw ang maghari sa aming pamumuhay, pakikitungo sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa pagsunod namin, sa iyong mga utos sa araw-araw na buhay. Ikaw, Panginoon, ang mamahala sa mga mahalagang desisyon na aming gagawin. Alam namin, napakahalaga ito, Panginoon, sapagkat bilang mga Kristiyano, ikaw ang dapat mauna sa buhay namin. Salamat sa pribileyo makapangaral ng iyong salita. Pinupuri ka namin dinadakila, sinasambat iniibig sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tawagan po natin yung ushers natin. Brother Bo, can you pray for our offering? Huwag muna kayong umuwi. Gusto nyo kumain ng biko. Manalangin po tayo. Pinagpapasalamat namin ang araw na ito, Panginoon, bagamat biglang umulan kanina. Papasalamat po kami sa maaliwalas na araw na muli mong ibinigay na sumisilay ngayon. Ang pray ko, Lord, na ingatan mo po ang iyong mga anak sa aming kanya-kanyang pag-uwi. Taglayin nawa namin ang kasiyahan at kapayapaan na dulot ng isang masayang pagsamba at malwalhating pagsamba sa iyo. Dalangin ko ang mga kapatid sa mga kanilang mga pangangailangan sa buhay at ang kanilang mga kahilingan na kagalingan sa kanilang mga katawang lupa. O
O Diyos, ingatan mo ang aking mga kapatid sa pananampalataya at naway patuloy, Panginoon, silang bigyan mo ng kalakasan para makapanambahan, Panginoon, hindi lamang sa tahanang ito, kundi maging sa kanya-kanya ring mga tahanan kung naroon sila. Ama, pinupuri ka namin, kapayapaan ang aming dinatnan sa tahanang ito, kapayapaan din ang aming iiwan, Panginoon, at salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay.